It is already midnight and the time is 11:30. I woke up. Marahang hinima sa maamong mukha ng asawa ko. I cannot let Gerald do something bad and it's time to end him. Bumangon ako para ayusin ang sarili ko. I put a lot of bullets in my gun. Loaded. Matapos ko ayusin ang sarili ko, lumapit muli ako sa natutulog kong asawa. I will be back, honey. Ito na ang huling pag-alis ko. Mahal kita kaya di ko hayang dumating ang panahon na pati ikaw mawawala pa sa akin. I kissed her forehead before I go. Devin, they're all ready. Liam informed me. He's also wearing an assassin suit. Ilan sila? Thousands of men, enough to defeat the enemy. Devin, they're all ready. Galing pa silang lahat ay iba't ibang bansa and they're all willing to help their king. I just nod my head. The army is ready. If I die this night, I will die. And if I survive, I will survive. Hindi ko nahahayaan na marami pang madamay. Lalo pa nga't mukhang nagkaka-interes siya sa asawa ko. I won't let Gerald take away my wife from me. Gerald's POV. I was currently lying on my bed when I heard a lot of sound coming from guns. Agaran akong bumangon na marinig kong putok na yon. Isang tauhan ang pumasok, hingal na hingal. Boss, sinusugod tayo. Ano? Ang dami nila. Ang dami natin hindi malang nangangalahati sa kanila. Nagpapanik na sambit ng tauhan ito. Saan ka pupunta? Wika ko nang tatakbo sana ito. Tatakas po. Agaran ko siyang pinuputukan ng bala dahil sa kaduwagan niya. Buisit! Kinuha ang gamit ko para hanapin siya. Hindi ko pa nga lang natatapos pumasok na to sa kwarto ko. Nginisiyan ko siya na itutok na sa akin ng baril niya. Oh, I'm scared. Very scared. Pangaasar ko. Hindi ako tulad mong pumapatol sa mga taong walang kalaban-laban. Napangisi ako nang itapon niyang baril niya. Fighting without honor is useless, he uttered. Pathetic and boring. So you mean you would rather die with honor than live without it? What kind of fool you are, Devin? I screamed in pain when he suddenly punched me on my head. I touched my mouth. My blood totally boiled when I saw my own blood in my hand. Shit! I'm bleeding! Bulalas na Gerald. Oh, now I see. Kaya pala naligtas ka ng asawa mo dahil magaling ka rin pagdating sa ganyan. You know, she's more interesting when I know that she knows how to defend herself. Sad to say, I like your wife, Devin. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang sugudin ako nito galit na galit at pumaibabaw siya sa akin. Nagsasalitan kami ng suntok. Don't make my wife involved here. You are a jerk. Nakakita ko ng vase malapit sa amin. Agad kong kinuha at pinukpok kay Devin dahilan para umalis siya sa ibabaw ko. Hindi ko siya iniyaang makatayo at agaran siyang sinipa ulit. Do you think I will let you easily defeat me? Nangihina pa siya, kaya kinuha ko yung pagkakataon para maghanap ng lubid sa drawer. Nangisi na lang ako nang may mahanap kagad ako. Walang pag-aalinlangan, sinakal ko siya gamit ang lubid na hawak ko. Dapat kasi nagpagaling ka pang masyado. Ayan tuloy. Lalo ko pang hinigpitan ng lubid, habang si Devin na may nakahawak dito. Natutuwa ako pag nakikita ko siyang ganito. Humihinga ka pa ba? I laughed. Devin's POV. Nahihirapan na akong huminga but I won't surrender. Gusto kong bigyan ng maayos na buhay si Carlene. Nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang nahihirapan. Nasasaktan at nadadamay. Naalala ko na may pocket knife pala ako nilagay sa bulsa ko. Kaya kahit kinakapos na ako ng hininga, pinilit ko pa rin kapain yun at hindi na ako nagkamali. I gained my strength and after that, I stabbed Gerald on his chest using a knife. Agaran niya akong nabitawan. Napamura siya habang nangihina. Bumangon akong naghahabol ng hininga habang siya'y patuloy sa pagtulo ang dugo. Devin, ubos na sila. Yung iba nakatakas na at nakasettle ng bomba. Ilang minuto na lang sa sabog na yon. Tara na! What about him? Liam asked me full of confusion. I get my gun and shot him. Bang! Tara na! Nauna ako maglakad kasunod si Liam. 5:30 nang makarating kami sa palace. Agad kaming sinalubong ni Riza at Carlene. Aray! Sigaw ni Liam nang pingutin siya ni Riza. Ikaw talagang lalaki ka. Bakit di ka malang nagpaalam sa akin? Love, huwag mo naman akong pingutin. Ang sakit kaya. Saka ang sarap-sarap ng tulog mo kagabi. Bakit kita gigisingin? Wika ni Liam. Ang cute talaga nilang tingnan. Nagulat ako nang hilahin ako ni Carlene patungo sa kwarto namin. Nang makaparating kami doon, padabog niyang sinara ang pinto. Mukhang may susuyuin ako ah. Han?
I murmured when she looked at me straight into my eyes. Sorry. Bakit hindi mo man lang sa akin sinabi? Pagising ko wala ka na sa tabi ko. Bakit? Naramdaman ko ang pagyakap nito at pag-iyak sa akin. Napangiti naman ako because I realized that she doesn't want me to lose. At least I came back for you. I hugged her again. Shh! Stop crying. It's all over. I was about to kiss her when my phone rang. Hello? Who's this? I asked because it's an unknown number. Do not celebrate victory this early, Devin. I'm still alive. Do you think I will let you kill me easily? Babalik ako, Devin. Inubos mong lahat ng tauhan ko pero ang malas mo dahil binuhay mo pa ako. And I will take your wife away from you. After I heard his voice, I clenched my fist. I thought this was over. Gerald ended the call. Hon, who's that? He was still alive. I said and hugged her again. But don't worry, as long as I'm breathing, I will protect you, and I won't let him hurt you. Hindi ko pa rin mapigilan ang hindi makampante. Pinagbabantaan niya ako. No, I won't let him do that. My wife is mine. 2 months ago. It's been a month. Mas lalo ako nag-aalerto sa anumang hakbang na gagawin ni Gerald. Or, I don't know kung nasaan siya but I'm doing my best to secure my wife's safety. Andrea Villamor? Sir, siya po yung nag-invest sa company. Give me more details about her. Oh, hi. I have it, sir. Katunayan, pupunta po siya dito bukas. My secretary lent me an envelope that contains information about this woman. Mukhang busy ka yata. Finally, mabuti naman nagpakita ka. Nag-move on lang. Kaya ako sa asawa mo. Natawa ako sa sinabi ni Alden. I did not see him for a while. For a month. Akala ko galit siya sa akin but no. Maswerte talaga kapag may kaibigan ka na naiintindihan ka. Don't worry, Devin. I'm not mad at you. Liam was right. I fell in love with the wrong one. But it doesn't mean at least masaya tayong lahat. Umupo siya sa sofa at dumikwatro. Nasaan pala si Liam? After he said that, someone opened the door at niluwanan si Liam. Sakto. Pambihira kapag hinahanap nila si Liam, biglang niluluwa ng pinto. May magic ba si Alden? Oh bro! Pagkalapit ni Liam kay Alden, agad silang nag-appear. Nox, tagal mong nawala. Naghanap ka ng chicks? Nope. Kamusta naman ang pagiging tatay? Actually, nagpapa-under yan kay Riza. Devin, natawa si Alden sa sinabi ko. Totoo naman ah. Pero mahal niya lang kasi talaga si Riza, kaya ayaw niyang sumasama ang loob nito. Ikaw, Dev, kailan mo kami bibigyan ng inaanak? Hoy, ninong ako ah. Pagkasabi niya noon, napaisip ako. Kailan nga ba? Hindi naman ako nagmamadali, pero gusto ko na rin magkaanak ulit. Hay, sayang eh. Daddy na ako kaso nawala pa. Mukhang wala pa yata kayong plano ah. Eh ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Tingin ko, single na lang ako forever. Parehas kaming natawa ni Liam. Hay, ang malas niya yata sa love life eh. Ring, ring! Agad kong kinuha ang cellphone ko nang tumunog ito. My caller is Stella. Hey Stella, do you need something? How's grandma? Agaran kong tanong. It's been 3 years na rin kasi nung huli kaming pumunta ni Carlene sa US. Doon kami nagstay noon. Si Stella ang kasama ni Lola sa mansyon. Well, magkasundo naman sila palagi eh. Daming tanong. Devin, I heard a lot. Ang dami niya palang pinagdaraanan ni Carlene. Baka sa tono niya ang pagkalungkot. Oo nga eh. Teka, bakit ka ba napatawag? Eh, pupunta kasi kami ni Granny sa inyo eh. Gusto niyang magstay sa bahay ninyo. Ayaw niya raw sa palace kasi masyado na raw maraming tao doon. Besides, matagal na rin siya. Hindi nakakapunta, baka maligaw lamang siya. Halos tumalo ng puso ko sa saya. Finally, makikita ko na ulit si Lola. Sige, kailan ba? Actually, bukas nandyan na kami. Ang bilis naman. Sige, okay. Sasabihan ko na rin si Carlene. After that, I end the call. 4:39 pa lang, bumalik na ako sa palace. Sinulubong ako ng asawa kong may malapad ng ngiti sa labi. Aga mo yata ah. Saad niya sabay halik sa labi ko. Babalik na tayo sa bahay. Talaga? Pupunta ng Pilipinas si Grandma Matilda at si Stella. Sabay sila magsistay, okay lang ba? Hindi ko alam kung papayag ba siya o hindi, pero sana pumayag siya. Okay lang, hon. It's been 3 years mula na magpunta tayong Amerika. Miss ko na si Lola and also Stella. Ang babait kaya nila. Dahil sa saya ko, napayakap ako sa kanya.
Salamat. I smiled a lot when I see the whole figure of our house. This house makes me remember my son. This house is full of memories. Nang pumasok na kami sa loob, agad naglinis si Carlene. Siyempre, hindi ko naman siya hayaan na siya lang, kaya tinulungan ko siya. Honey? I love you. Tinignan ko siya, ngunit ang mata at atensyon niya ay nasa kisame pa rin. Palit na tayo. Mamaya malaglag ka pa dyan. Ay, teka, may tatanong ako sa'yo. Ano yon? Peanut ka ba? Magpipick up lines pa siya. Just say bakit, wag kang OA. Parang bata nitong sabi. Bakit? Mahirap na. Baka sumama na naman ang loob nito. Kasi pinatibok mo yung puso ko eh. Saan niya naman natutunan yun? May nalalaman na siyang ganun ah. Eto pa, marunong ka bang sumalo? Bakit? Eh kasi nahulog ako sa iyo eh. Tigilan mo nga ako. Parehas na kaming tumawa. Bababa na sana siya ngunit na outbalance siya kaya agaran ko siyang sinalo. O ayan, pick up lines pa more. Nahulog ka talaga. At least sinalo. Binaba ko siya sabay halik sa pisngi nito. Siya yung babaeng pinakamamahal ko at ayaw kong mawala sa akin. Di ako gagawa ng kahit anong ikasisira ng relasyon namin. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Isa-isa ko nang dinala ang mga maleta sa kwarto namin at isa-isang inayos yon. Ako mismo naglagay ng mga gamit at damit namin sa drawer at aparador para hindi na mahirapan si Carlene. Kaya ko naman yun gawin eh. Seryoso kong inaayos ang mga gamit namin. Kinuha ko ang isang maleta at nagsimula ng buklatin at sinalansan iyon sa mga lalagyan. Naagaw na atensyon ko isang pink at malit na box because of my curiosity. Kinuha ko na ito. Binuksan ko at gamot ang tumambad sa akin. May sakit ba si Carlene? Wag naman sana. Halos manlumo ako nang malaman ko kung para saan ang gamot na yon. My wife is using pills to avoid being pregnant? Nakaramdam ako ng lungkot at pagkadismaya. Bakit ayaw niya na magka-baby ulit kami? Dahil ba sa nangyari kay Zian? Honey, kain na tayo. Hindi niya naituloy ang sasabihin niya na magka-baby na makita niya ako nung hawak ko. Carlene's POV. Nakaramdam ako ng kaba. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Tila ba na estatwa ako dahil sa nangyayari ngayon. Alam kong nasaktan ko siya dahil sa ginawa ko pero hindi ko masisisi ang sarili ko kung bakit gumagamit ako ng pills. Ayaw ko muna magbuntis dahil ayaw kong maulit-ulit yung nangyari sa una kong naging anak. Natatakot akong mawalan ulit. Napayuko ako. Napapikit ng mariin ang tahimik na tumayo at tumapit si Devin patungo sa gawi ko. Bakit? Tanging salita na lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maluha. Galit ba siya? Kung magalit siya, sagutin mo ang tanong ko. Bakit? Nanatili akong nakayuko. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para sabihin sa kanya kung bakit ako gumagamit ng pills. Sorry, hindi naman sa ayaw ko magka-baby tayo pero natatakot ako. Natatakot ako na maulit-ulit yung nangyari noon. Natatakot ako na mawalan ulit. Sorry kung hindi ko sa'yo sinabi. Sorry kung naglihim ako. Han, hanggat buhay pa si Gerald, hindi ako makakampante. Dahil baka kung ano na naman ang gawin niya. Sorry. Habang sinasambit ko ang katagang yon, nabasag ng tuluyan ang boses ko. Patuloy sa pag-agos ang luha ko habang si Devin nakatayo pa rin sa harapan ko. Narinig ko pa ang malalim na magbuntong hininga niya. Tila ba pinipigilan ng sarili sa anumang po pwede niyang gawin. Honey, sorry. Please don't be mad at me. Wika ko habang nakayuko pa rin. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. It's okay, I understand, he said. But based on his voice, he is sad and I'm the reason why he felt that. Am I too selfish? I just don't want to repeat what happened. I can't take it anymore if someone I love will be taken away from me. Ding dong! Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at walang imek na nagtungo ng pintuan. Masama ba ang loob niya? Nang marinig kong may kausap siya sa salas ay agad akong bumaba. Halos kuminang ang mga mata ko nang masilayan ko si Stella at si Lola Matilda. Carlene! Iha! Parehas silang yumakap sa akin, tila ba sabik na sabik. Kahit di kami nagtagal sa US noon, at least may pinagsamahan pa rin kami. Kamusta ho kayo? Masaya po akong makita kayo. Kami rin, Iha? Sige po, maupo muna kayo. Paghahanda ko muna kayo ng makakain. Magalang kong ani at inihatid sila sa salas.
Umupo rin si Devin sa tabi ng lola niya. Na magtutungo na ako ng kusina, nagpresenta si Stella. Natulungan ako, kaya't pumayag na lamang ako. Kamusta ang buhay ninyo? Wika ni Stella habang hinihiwa ang sibuyas. Kumuha ako ng asin bago sumagot. Maayos naman. Good. I heard a lot. Ang dami niyo palang pinagdaanan kahit napakadelikadong tao ni Devin. You chose to stay? Mahal mo talaga siya, no? Ngumiti ako sa sinabi niya. Di pa rin ako mapakali kasi hindi niya ako iniimikan. Kahit nagtatampo ba siya or something? Ikaw, may boyfriend ka ba? Wala pa. Let's say I'm in love with a man na matagal ko nang di nakikita. Kahit sinaktan niya ako, I still love him, even he does not see my worth. Mafia din? Lumango siya habang tinitikman yung soup na niluto namin. Sarap pa. Baka makita mo siya sa palace. Punta ka doon. Kahit pumunta ako doon, hindi siya basta-basta lumalabas sa palace. Minsan lang pumupunta doon except na lang kung may emergency. Teka, sino ba yung nagkwento ni David sa akin na ganon? Teka, si Alden ba? Tumingin siya sa akin na may ngiti sa mga labi. How did you know? Alagang Devin talaga yarn? But I don't know if he likes me. Ang hirap niya kayong makuha. Malay mo naman. Parehas kami nagkatinginan nang may narinig kaming ibang boses. May dumating pa bang iba? Baka sina Liam lang. Naghain kami at tinawag sila at agad naman silang nagtungo sa kusina. Siniko ko pa si Stella na makita ko kung sinong dumating and it was Alden. Looks like your Prince Charming has arrived. Bulong ko habang tumatawa. Pinalakihan niya lang ako na mata bago naupo. Napansin ko hindi nga umiimik si Alden kay Stella. I don't know why, parang may nakaraan ba sila? Katabi ko sa Devin pero hindi man lang niya ako iniimikan. Nakaramdam ako ng konting kirot pero binaliwala ko na lamang yon. Dahil ba sa paggamit ko ng pills? Matapos ang maghapon, nagpahinga na lang lahat. Si Alden umuwi na. Siguro habang si Lola Matilda at Stella naman nasa guest room nagpapahinga. Hindi ko na napigilan ng asawa kong tanungin siya kung may problema ba. Ayoko talagang nagtatampo siya because of what I did. Han, galit ka ba? No, I'm not. Good night. Humiga siya patalikod sa akin. Di ko na malayan tumutulo ng luha ko sa mata. Why is he acting like this? Doesn't he know that he was hurting me? Nanatili ako nakaupo lang sa kama namin habang siya ay nakatalikod. Parang ayoko na lang matulog eh. Patuloy sa pagtulo ang mga luha ko. Pinipigilan kong makalikha ng anumang ingay o tunog dahil baka kung ano pang isipin niya. Maya-maya, naramdaman ko ang mainit na braso na yumakap sa akin. I am sorry, honey. I did not mean it. Sorry. He whispered and kissed my forehead. Di ko na naitago pa ang mga ngiti ko sa labi. Akala ko matutulog kami na hindi may pagkakaintindihan at tampuhan. Ang saya ko dahil mahirap makahanap ng taong ganito, ng taong hindi magsasawang intindihin ka. Taong laging handang tanggapin ka. I'm sorry. Marahan niya akong ihiniga sa kama at kinulong sa mga bisig niya. Na-disappoint lamang ako. Gusto ko lang talagang maging daddy ulit. Don't worry, honey. I'm willing to wait. He took a pause and breathed deeply. It's okay. I understand, he said. Nanatili lang akong tahimik habang nakayakap sa kanya. I am still lucky because I have a man who's always trying his best to understand me. Iminulat ko ang mata ko, ngunit pagising ko ay wala na siya sa tabi ko. Nasaan na kaya siya? Pagdating ko sa kusina, nakita ko siya, naghahain na ng pagkain. Today is Sunday kaya wala na siyang pasok. Good morning, honey, he said and kissed me on my lips. I smiled bitterly. Hinila niya ang upuan na uupuan ko, kaya umupo na lamang din ako. Tahimik lang kaming kumakain until he spoke. I want you to go with me. Ha? Teka, sila Stella pala. Umalis na sila. Ang sabi kasi ni Mommy doon na lang sila sa bahay na magulang ko mag-stay since nasa England pa naman sila. Pumayag sila, Granny? Yup. Matapos namin kumain, naligo ako. Mamasyal siguro kami sa mall, basta, ewan ko, I am not feeling well. Na matapos na ako magbihis, inanap ko na siya. Sakto nakabihis na rin. Sorry na, huwag ka naman ganyan. Kanina mo pa ako hindi iniimikan eh. Nakasimangot pang sabi nito. Sorry na, hindi mo na yata ako mahal kaya ganyan ka na eh. Parang bata pa nitong sabi. Ang kaninang walang gana kong pakiramdam, napalitan ng saya. Yee! Ngingiti na yan. Pang-asar nito.
Naikinangiti ko na talaga. Naramdaman ko ang pagyakap ito sa akin kaya't niyakap ko rin siya pabalik. Let's go? Tumango ako bilang sagot. Do you like it, hon? Huwag mo nang bilhin. Mahal naman eh. Mas mahal kita. Kinilig naman ako doon. Kahit anong pigil ko sa kanya, binili niya pa rin talaga yung teddy bear na gusto ko. Ang mahal nga eh, biruin mo umabot ng 30,000? Patuloy kaming naglilibot sa mall. Ang mga kamay niya ay nasa bewang ko na siyang dahilan para naman pagtinginan kami. Pero ang weird. Pero kasi biglang sa akin lang nakatingin ng mga tao. May mali ba sa akin? Naka-white dress ako ngayon. Habang siya na may naka-formal outfit. Pero ganon, halata pa rin naman na mayaman siya. Mas lalo ko nakaramdam ng hiya na mapansin kong halos lahat na madaraanan namin ay sa akin na talaga nakatingin. Like, ano bang nagawa ko? Fuck! Narinig kong pagmura ni Devin. You have menstruation, wife? Wika niya at pinulupot sa bewang ko yung jacket niya. Ah? Bakit ngayon pa? Nakakaiya. Bakit inabot ako dito kaya pala pinagtitingin nila ako kasi may tagos na ako eh. Napapikit ako na mariin sa sobrang hiya. Tila ba ayaw nang humakbang ng mga paa ko? Don't worry, I'm still here. Don't mind them, honey. Let's go, I'll buy you some clothes. Bulong niya sa akin. Inakbayan ako at muling pinulupot ang kamay niya sa bewang ko. Nakakaya talaga yun. Tama na, don't think too much. Hayaan mo sila, konti lang naman eh. Nayakap ko kay Devin dahil sa sobrang hiyang naramdaman ko. Ang hirap talagang maging babae. Nakakaya yun. Wika ko habang nakasubsob ang mukha ko sa dibdib niya. I heard his laugh. Tinawanan pa niya talaga ako ha. Pasalamat ka may asawa kang pogi katulad ko. Hindi ko na siya inimikan. Nagawa pa niya talagang magbiro Just kidding. Ano naman kung nakakahiya yun? Di naman kita iniwan kanina. Huwag mo nang isipin yon dahil tapos na ang importante. Nandito ako para tulungan at alalayan ka. It's okay, hindi kita pababayaan. Wika niya pa habang hawak-hawak ang pisngi ko.